Okay, so all right, today we will be having another problem about the hydrostatic principles, but this time we are going to discuss about the hydraulic press, ano? So yung hydraulic press is parang dun to sa mga engine or pwede din naman basta more on sa mechanical. Okay, so this problem says that the hydraulic press as shown is filled with oil with a specific gravity of zero point 0.8. Okay, neglecting the weight of the two piston, what force F on the handle is required to support a 10 kilonewton weight? So the drawing or the illustrations, ito siya, no? This is from the book of Gilisanya, uh, kay Papa Diego. So, ito yung problem dito is we are going to analyze this one. So, mayroon siyang force dito, 'di ba? May 10 kilonewton na papasok dito eh. That is a 10 kilonewton. So, pupunta yan dito. Ito kasi, this is a liquid or this is what we call the oil. Sabihin natin ito. Oil siya. Punta dito. Of course, ito, pag i-press natin ito, mapipress siya, makukompress ngayon itong oil or lalabas siya doon. 'Di ba? Lalabas. Or ito naman, syempre, papaluin niya. Ito, bubuka. 'Di ba? Pag hindi ka nakasagot, bubuka. Charot. Joke lang. Hindi, pag ito, syempre, pag i-press mo to, syempre yung oil is malilipat yung force dito, tapos doon. Of course, ito, parang tatalbog to eh. Parang tatalbog. So, yung required na force daw para hindi siya lumabas yung oil, para hindi ito tumalbog. Hindi siya parang matanggal, parang hindi siya madislocate na gumanon yung ating handle. Yun daw, hanapin natin yung force na yan, yung F na yan, to support or required to support the 10 kilonewton. Okay? So, that is our problem now. Okay. Since ang sabi natin doon sa hydraulic principle, 'di ba sa hydraulic principle natin, kunyari may tubig tayo dito, tapos mayroon tayong elevation dito, ganito, ganyan, ganyan. Of course, yung pressure is equal to P gamma H, 'di ba? So, ibig sabihin, the location here, kung halimbawa level ito, level, yung pressure dito is equal to the pressure here. Kasi parehas lang sila ng lalim. 'Di ba? Pero siyempre, yung pressure dito, tapos yung pressure dito is magkaiba na kasi magkaiba na sila ng lalim. Magkaiba na yung edge nila. Pero, dito sa problem natin is same lang yung elevation niya. 'Di ba? Same yung elevation. Ibig sabihin, yung pressure ngayon dito sa point 1 is equal to the pressure in pressure 2 at point 2. 'Di ba? Kasi kahit anuhin natin, sabihin natin yung pressure dito, ganun pa din. P is equal to the gamma H. So, kahit wala siyang elevation dyan, kahit hindi na ilagay yung elevation dyan, obviously, ganun pa din yung magiging mangyayari dito. 'Di ba? Pressure is equal to the gamma H. Ganun pa din. Yung H magka-cancel lang, parehas lang yung pressure dyan. 'Di ba? Yun yung ano natin dyan is doon mo hanapin yung principle. Pag same elevation, ganun talaga mangyayari. Same lang yung pressure dyan. Okay? Kaya lang sabi natin yung pressure naman is equal, yung pressure ngayon is equal to force over area. 'Di ba? Or yung area mo or yung force mo pala is PA. 'Di ba? PA. So magkakaiba ngayon 'yan kasi meron silang area or may diameter sila na magkaiba. 'Yun lang magkakaroon lang siya ng diferensya diyan sa force. Pero yung area niya is yung pressure niya is the same. Parehas yung pressure, magkaiba lang sa force because of the area na magki-carry doon sa pressure na 'yan. Okay? So, ganun lang yun, ano? Siyempre, pag sampalin ka ng malaki,
Or nitong palad is mas malaki yung force diyan, eh, mas malaki kasi malaki yung area. Pero kung dalawa lang, hindi siya masyadong masakit kahit sampalin ka nitong dalawang finger, 'di ba? Ano lang 'yun, gano'n lang 'yun ang senaryo diyan. So, P1 sabi natin P1 is equal to P2, 'di ba? P1 is equal to P2. So, F1 is equal to A1 over A1 kasi nga yung pressure natin is ito na 'yan. Substitute the value F over A. Okay? So, 10 kilonewton, 10 kilonewton kasi dito yung papalo niya na force eh. Tapos, yung area niya is ito. Ito yung area niya. Tapos, dito naman sa kabila, yung F2, ito yung magiging F2. Yung F2 mo ngayon is, syempre, gaganon yan eh. Ito yung F2 mo. Wala pa tayo dito sa F. Ano? Wala pa tayo dyan sa F na yan. Kasi ito lang muna i-analyze muna natin. Itong portion lang muna. Huwag lang muna tayo mag-isip dito sa F na yan. Okay? So, yung area niya is 25. So, makukuha natin yung F2. Okay. So, paano naman itong F? Paano naman natin isosolve si F? Si F naman is, kasi ganito na yung mangyayari naman sa kanya, na-locate na natin yung pressure. Kanina, di ba, pababa yung pressure natin, or yung force natin pababa, kasi nga, itutulak niya. Ngayon is, magkakaroon tayo sa free body diagram ni F. Ganito na siya. Ililipat na natin. Di ba? Doon yan sa statics. Papunta na naman ngayon sa taas. So, magte-take tayo ng moment dito at point zero para, kasi ito hinge to eh. Ibig sabihin, yung moment dyan is zero. So, mayroon tayong F2 tapos F na value. 'Di ba? Yan yung mga force natin. Given naman tayo ng distance, so walang problema. Okay? Summation of moment at point O is equal to 0 kasi doon lang pwede tayo mag-moment na may 0 kasi hinge siya. So, yung ano natin is F. Kayong bala kung ano yung pagka-orient nyo, ano? F is, the distance niya is 4 point or 425. Ito, tapos ito. Kasi yung distance niya dito. 'Di ba? So, si F2 naman is 0.25 kasi si F2 dito lang, 25 lang yung kanyang distansya. Okay? So, may value tayo ni F2. 'Di ba? May value tayo ni F2. Ito yung value ni F2. So, makukuha natin yung value ni F na 0.0654 or pwede mo tang i-convert into Newton. It's up to you. Times mo lang ng 10. 1, 2, 3. Yun. So, that is how we solve this one. So, may halo na siyang statics. Ano? Kasi after nito, kaya nga hydrostatic eh. Kasi after nitong topic na ito is hydrostatic force. Yun, medyo tagilid din tayo dun kung hindi mo maaral yung statics. Okay? So, I hope na makuha niyo yung statics pa din ng mga principle kasi i-apply lang natin yan dito sa ating hydrostatic. Okay? So, that is for now.